Ako po si Engineer J. Alan Manalo, ang overall in charge ng reclamation projects from Region 3, Manila Bay Area, and Region 4. Mahalagang linawin na ang reclamation ay hindi flood control project per se. Ngunit kung ito ay maayos na naplano at isinama sa isang integrated flood management system, maaari itong magkaroon ng papel sa flood resilience. Sa planning stage pa lang, tinitingnan na ang elevation ng project, drainage, tidal conditions, storm surge, wave action, river discharge, at ang natural flow ng tubig. Maaari ring isama sa study yung pumping stations, yung outfalls, protective structures at iba pang climate resilient infrastructures. Hindi natin dapat sabihin na ang reclamation mismo ang naglilinis ng basura sa Manila Bay. Ang solid waste problem ay primarily isang waste management and drainage, watershed at behavioral issue. Ang maayos na reclamation project, however, can be designed as part of a broader coastal management system. Halimbawa, maaaring magkaroon ng properly designed drainage and discharge systems. Yung maintenance din, shoreline management at facilities na makakatulong sa pag-monitor at pag-control ng solid waste. Pero ang pinaka-importanting intervention ay dapat magsimula upstream bago pa makarating ang basura sa waterways ng Manila Bay. Depende ito sa design at sa existing hydrodynamic conditions. Ang reclamation ay maaaring makaapekto sa circulation at pathways ng tubig. Kaya hindi sapat na titingnan lang natin yung landform ng project o yung footprint ng project. Kailangan pag-aralan ang buong system, mga ilog, yung esteros, drainage outfalls, yung tidal exchange. Kung hindi maayos ang design, maaaring ma-obstruct ang natural flow o magkaroon ng areas na mabagal ang water circulation na maaaring makaapekto rin sa movement at accumulation ng mga floating debris. Ang potential benefits ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon natin ng bagong lupa. Kapag properly planned, maaaring magkaroon ng improved infrastructure, yung drainage, mga daan, mga utilities, at yung economic activities. Magkakaroon kasi dyan ng mga employment opportunity, maraming mga public spaces, at yung mga resilient na coastal development. Pero ang benchmark namin ay hindi lamang kung gaano karaming lupa ang malilikha natin. Ang mas mahalagang tanong ay mas ligtas ba ang komunidad? Mas resilient ba ito? At hindi ba nadagdagan ang risk ng mga kalapit na komunidad? Napakahalaga kahit gaano kaganda yung engineering design natin, kapag patuloy ang pagtatapon ng basura sa kalsada, sa estero, sa mga drainage at waterways, babalik at babalik yung problema natin. Ang flood management at Manila Bay Rehabilitation ay hindi lamang trabaho ng national government. Shared responsibility ito ng national agencies, LGUs, private sectors, yung komunidad, at yung pinakamaliit na yung individual household, dun magsisimula dapat ang disiplina. Maraming measures ang maaaring ikonsidera. Depende sa site condition. Kabilang dito yung proper platform level,
yung adequate drainage capacity, pumping systems kung kailangan, properly designed outfalls, yung flood barriers or coastal protection kung saan kailangan, yung scar or yung erosion protection, yung mga emergency access, yung power, yung backup power for critical systems, at yung mga climate resilient infrastructure. Importante rin yung redundancy. Hindi dapat na isang drainage facility lang yung aasahan kapag yung kagaya yun, yung halos 10 araw na umuulan, yung mga bumabagyo. So kailangan meron tayong mga tinatawag sa engineer yung factor of safety kapag nagdi-design ka. Hindi dapat nakabase lang sa visual inspection yung analysis o assessment. Kailangan merong technical study at saka engineering assessments. Kabilang dito yung topographic, bathymetric surveys, hydraulic analysis, coastal and hydrodynamic modeling, yung flood depth and inundation assessment, sediment transport consideration, yung drainage analysis, geotechnical studies, at assessment ng climate and extreme weather scenario. Importante rin yung consultation and coordination with the concerned agencies, LGUs, kasi yung impact ng coastal project can be extend beyond the project boundary. Coordination tsaka cooperation ay kailangan kasi yung reclamation hindi naman hindi naman PRA lang yan. So nagkikipag-ugnayan ang PRA sa concerned LGUs, yung mga national government agencies, depending on the project requirements. Particularly sa planning, sa engineering, yung environmental compliance, yung traffic, yung drainage concerns, yung public safety, at saka yung community concern. Actually, ang role ng PRA, hindi palitan yung mandate ng mga ibang agency. Kaya nagkikipag-coordinate kami within our respective mandates so that the project is consistent with the broader development and environmental objectives. Yung PRA naman continues to perform its mandate on reclamation. But I would be careful about announcing specific future projects unless these have been officially approved and publicly announced by the proper authorities. What I can say is that any proposed reclamation project should be evaluated based on its specific site conditions. So basically, hindi naman pare-pareho yung approach sa lahat ng wala tayong template sa reclamation. So binabase natin lahat yan kung ano yung scenario dun sa site. Mensahe natin, lalo na sa community, lalo na yung affected nung ganyan, yung mga baha, yung mga basura, naunawaan natin yung hindi ito simpleng technical problem. Lalo na apektado yung kanilang kabahayan, yung pamumuhay, yung health, at saka yung security nila. So ang mensahe namin, hindi dapat sila magsakripisyo para sa development. Ang development must be planned in a way that protect communities. At bilang government agencies at iba pang mga agencies, kailangan nating magtulungan at private sectors at mga komunidad para na ma-address natin yung problema sa kanyang source. So ang goal natin, hindi lamang gumawa ng projects. Ang goal natin ay gumawa ng projects na nagpapababa ng risk at nagpapabuti naman ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino.